To the rescue, si Senator Amy Marcos. Pero hindi po kay President Bongbong Marcos, kundi kay ex-President Rodrigo Duterte. Pero magugulat pa ba naman tayo dyan? Expected naman po natin na ang ipinagtatanggol ni Senator Amy si ex-President Digong. At magkakasakit po si Senator Amy kapag si President Bongbong ang kanyang pinagtanggol. Tuloy-tuloy po ang pag-ulan at hindi pa po umaalis ang bagyo sa atin, kaya ingat-ingat po tayo. At dahil nga sa bagyong ito, naalala ko po yung sinabi ni President Bongbong Marcos a few days back. Sabi po niya, nothing was done on Yolanda Rehab in past admins. Nothing was done in the previous administrations in terms of efforts to rehabilitate areas hit by Super Typhoon Yolanda 11 years ago. Sa isang interview sa Tacloban City, sabi po ni President Marcos na yung mga heavily hit areas tulad ng Tacloban have yet to fully recover from the devastating typhoon in 2013. He said the recovery only started 2 years ago. Sabi po ni PBBM, even up to now, some of the governors, I was talking to them, some of the other officials, hindi talaga pa tayo nakapag fully recover. Hindi pa natin masasabi na kapag fully recover na tayo sa Yolanda. We only really started 2 years ago because nothing was done in the previous administration. Nothing was done in the administration before that. Marcos also stressed that 12 years on since the deadly super typhoon, it is only now that rehabilitation measures are being done. So, how long? 12 years on? Ngayon pa lang talaga natin inaasikaso ng mabuti. But the plan is there. The funding will be available whenever the schedule requires it. So yes, that is what we are doing. So siyempre, pumalag po itong kabilang kampo. Pagtatanggol nga ni Sal Panelo kay ex-President Duterte, misinformed lang daw si President Bongbong dun sa mga natatanggap na impormasyon ni President Bongbong tungkol sa rehabilitasyon ng Yolanda. Pero siguro, nagugulat itong mga DDS na to. Kasi kung papansinin ninyo, kung dati tahimik lang si President Bongbong Marcos at pinababayaan lang silang magkukuda ng magkukuda at kung meron man siya nakikita mga issues na dapat na i-call out, hindi po nagsasalita ang ating presidente. Pero ngayon, sunod-sunod po na nagsasalita si President Bongbong Marcos na ikinagugulat ng mga kalaban. Yung bang akala nila mananahimik na lang si President Bongbong kahit na anong gawin ng grupo nila, dyan po sila nagkakamali. Meron pong hangganan ang lahat. Total, hindi naman sila tumitigil sa kapapanira kay President Bongbong Marcos. So, okay lang na dapat na talagang magsalita si President Bongbong. At yan ay nag-umpisa nung naglabas ng statement si PBBM tungkol sa paggamit ni ex-president ng fentanyl. Dahil siyempre, pinagbibintangan ba naman siyang drug user na wala naman silang maipakitang pruweba. Dahil uulitin po natin, yung pong PDEA leaks na yan ay nangyari 2012. Yun ay panahon ni former President Noynoy Aquino na kalaban ng mga Marcoses na pwede niyang gawing issue yon para ibagsak si Bongbong Marcos nung time na yon. Bakit walang ganung issue? Tapos nung panahon ni former President Duterte, hindi ba meron siyang war on drugs? Di dapat inilabas niya na yan. O sasabihin nila, paano ilalabas? Kakampi dati si Bongbong Marcos. So, ibig sabihin, porque hindi nakakampi, ilalabas nyo yan. Or, gumawa lang kayo ng kwento tungkol dyan. Kaya nga yung PDEA leaks na Senate hearing na yan walang kinahinatnan. Kasi sino lang ba ang maniniwala dyan? Di yung mga kalaban, yung mga nagpipilit na kahit na nakalabas naman yung katotohanan. Tulad nga yan, nangyari yan 2012, panahon ni Noynoy, tapos dumaan yung war on drugs ni ex-President Duterte, tumakbong Vice President si Bongbong Marcos. Walang ganyang issue. Ngayon lang, noong 2022 elections, at sino ang pasimuno ng chismis na yan? Si Rodrigo Duterte, na hanggang ngayon, yun ang ginagamit nilang issue,
in the hope na mapabagsak nila si President Bongbong Marcos. Pero kung kayo po ay may critical minds, iisipin nyo, oo nga naman, 2012 yan. E di dapat meron ng sumipsip kay Noynoy Aquino at inilabas yung PIDEA leaks na yan para sirain ni Noynoy Aquino ang karir ni Bongbong Marcos. Ngayon yung ilalabas yung drug issue, halatang halata namang ginagawa nyo lang yan dahil kasama yan sa ouster plot. Dahil kasama yan sa plano nyong pagpapabagsak kay President Bongbong Marcos na hindi po magtatagumpay. Nasaan na yung polvoron video? Wala. So isip sila ng ibang paraan. Ayan si Jonathan Morales, ano nangyari? Wala. Pero I'm sure, hindi po sila titigil sa issue na yan. Dahil yan na lang ang issue na pwede nilang ibato para pabagsakin si Bongbong Marcos. Magtagumpay kaya sila? So ngayon nagsasalita na si President Bongbong. Kino-call out na ang mali ng previous administration. Aba, taranta to mga DDS. Aba, nagsasalita na ngayon si Bongbong Marcos. Hindi na lang basta nananahimik. So, kanya-kanya sila ng paliwanag. Tulad nga ng paliwanag ni Sal Panelo na misinformed lang daw si Bongbong Marcos. Sa tingin niyo, misinformed nga? May nagsabi pa. Hindi ba nung una, pinuri pa ni Bongbong Marcos itong proyekto ni Duterte na pagpapatayo ng pabahay sa mga Yolanda victims. Bakit daw ngayon? Iba na ang sinasabi. Siyempre, nung panahon na yun, akala ni Bongbong Marcos, tutuparin or tatapusin yung problema sa Yolanda victims. Sinabi magpapatayo ng pabahay. Di siyempre matutuwa si Bongbong Marcos. Pero after ilang years ang lumipas, natapos nga yung mga pabahay. Pero, livable ba? Ito po yung ibang comments na nabasa ko sa page ni Coach Jared. Sabi ng isang commenter niya, dito ako nakatira sa pabahay Yolanda. Madaming pabahay sa Pasay, Samar. Walang nakatira. Walang signal. Ang layo sa bayan ng Pasay. 40 pesos pamasahe papuntang Pasay. Habal-habal ang ibang bahay binenta. Katulad din sa Osmeña, Marabut, Samar, binibenta ang mga pabahay ng Yolanda. Kasi nagsipagbalikan na sila sa kanilang dating bahay. Hindi naman nabigyan ng bahay ang iba na nasiraan ng bagyong Yolanda. Sabi pa ng isang commenter, yung housing project ni Noynoy at Digong, puro substandard. Rough finish ang wall. Bare type talaga, pati flooring at mostly wala pang koneksyon ng tubig at kuryente. Hindi katulad ngayon sa admin ni PBBM, mas polido na ang pagkakagawa na naka-tiles pa ang flooring. May kwarto na, may division sa likod ng bahay, laundry area at siguradong matitiran na. Sabi pa ng isang nag-comment, pabahay ni Duterte, ayaw bahayan ng mga kapatid, pati yung kay President Noynoy, karamihan substandard. So, ikumpara nyo sa mga pabahay ngayon ni President Bongbong Marcos. At isa pa, bakit inabot ng pagkatagal-tagal bago natapos yung mga pabahay na yun? Tapos, substandard daw. Yan ay sabi na po ng mga taga doon sa lugar na yun. Hindi daw livable. Walang linya ng tubig, walang linya ng kuryente. Paano mo nga naman titiran yun? So, tama itong sinasabi ni President Bongbong Marcos. At mali ang sinasabi ni Sal Panelo. Hindi misinformed si President Bongbong Marcos. Totoo yung mga impormasyon na kanyang nakalap. Kaya nga sinabi niya, walang nangyari sa past two administrations para tuluyang matapos ang problema ng mga Yolanda victims. And lo and behold, nandito na ang tagapagtanggol ni ex-President Rodrigo Duterte. Walang iba kundi si Senator Amy Marcos. Natural. Kailan ba natin narinig na kumampi si Amy Marcos kay President Bongbong Marcos? Kaya yung mga nagsasabi na ito ay strategy lang ni Amy Marcos, ay nako, tell that to the Marines. Sino ang maniniwala na yan ay strategy lang ni Amy Marcos? Kung yan ay strategy, sa tingin ninyo, hindi malalaman ng mga Duterte kung sila ay pinaiikot lang ni Amy Marcos, kung parang nag-iispiya lang si Amy? Mag-enumerate nga kayo ng mga proyekto ni President Bongbong Marcos na sinang-ayunan ni Amy Marcos. Isa, dalawa? Meron ba? Pero halos lahat nakakontra si Super Ate. Super Ate ba siya ni Bongbong?
o super ate siya ng mga Duterte. Pagtatanggol ni Amy Marcos, pinagtanggol ni Senator Amy Marcos ang ginawang pagtulong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Tacloban matapos itong sinalanta ng Super Typhoon Yolanda. Ayon sa nakakatandang kapatid ng Pangulong Bongbong Marcos, teka muna, kapatid ba talaga? Anyway, si Duterte na mayor noong 2013 ang unang dumating ang nag-abot ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo. Ipinagpatuloy naman ni Duterte ang pag-aabot ng tulong nang siya ay naging Pangulo ayon sa Senadora. Lumabas ang pahayag ng Senadora matapos nabanggit ng kanyang kapatid sa isang interview na walang ginawa ang nakaraang administrasyon para sa Tacloban. Okay, may nagawa nga, pero natapos ba? Natiran ba? Hindi naman sapat yung naumpisahan mong gawin, tapos pababayaan mo na lang. Dapat hanggang sa lumipat yung mga tao, dapat kompleto ng tubig, ng kuryente, at yan ay maging livable. Pero anong ginawa ng mga tao doon? Ayaw daw tirhan. Kasi tirhan mo nga, wala ka naman tubig, wala ka naman kuryente. Paano sila mabubuhay? So tama, okay. Kahit na nga si President Bongbong Marcos, pinuri nga yung ginawa ni Duterte na inumpisahan niya ang rehabilitasyon ng mga Yolanda victims. Pero hanggang dun lang. Hindi yung hanggang sa matapos. Hindi yung makita mo talagang kompleto na lahat. Tignan ninyo ang mga pabahay ni President Bongbong Marcos. Ikumpara ninyo sa pabahay ni Noynoy Aquino at ni Digong. So ang ibig sabihin ni President Bongbong Marcos, wala talagang nangyari. Dahil naumpisahan mo nga, hindi mo naman tinapos. So ang suma total nun, wala ka pa rin nagawa. Inumpisahan mo, hindi mo tinapos. So wala din. So itong si Amy Marcos, todo tanggol kay ex-President Rodrigo Duterte. Na tumulong daw si Duterte sa mga nasalanta ng Super Typhoon Yolanda. Yes, tumulong. Pero hanggang saan lang yung tulong? Pinabayaan niya na lang yung kanyang mga tao na tapusin yung proyekto. So ano ang sabi ng karamihan? Yung pera daw napunta sa bulsa ng mga gumawa niyan. Nalaman kaya ni Duterte yan? Yan po ang tanong ng mga taga-Tacloban. Dahil natapos nga yung bahay, substandard naman, walang kuryente, walang tubig. Ano naman ang tingin nyo sa mga taga-Tacloban? Tatanggapin na lang yung ibinigay nyo? Yung tulong na sinasabi nyo, kung kulang-kulang naman? Sasabihin pa ng iba, siyempre si Amy Marcos, kung may makita siyang mali sa ginagawa ng kanyang kapatid, hindi porke presidente, isasang-ayunan na niya. Ang siste nito, meron bang sinang-ayunan si Amy Marcos sa mga ginagawa ng kanyang kapatid? Halos wala po. Sabi ko nga sa inyo, mabibilang nyo sa daliri kung ano ang mga sinang-ayunan ni Amy Marcos sa mga plano at mga adhikain ni President Bongbong Marcos. Halos lahat yan. Lalo na kung involved sa usapin ang best friend niyang si ex-President Rodrigo Duterte. So yung mga nagko-comment na sinasabing kung may dapat pupunahin ni Amy Marcos na hindi porke presidente yung kapatid niya, hindi niya i-call out kung alam niya na mali na ang ginagawa. Lahat halos na mali para sa iyo Lahat ang tama, ikaw. So maaalis mo ba sa mga supporters ng mga Marcoses na punahin itong ginagawa ni Amy Marcos? At sa tingin mo, makakakuha ka pa ng boto ng mga Marcos loyalists sa susunod na mga eleksyon? Samantalang kung papansin niyo, kahit yung mga dating kalaban ni President Bongbong Marcos ay sumasang-ayon sa mga ginagawa ng ating presidente. Take, for example, former Vice President Leni Robredo. Alam po natin, talaga pong naging mabangis ang kanilang tunggalian sa pagka-presidente noong election 2022. Pero sabi nga natin tapos na ang eleksyon. At malamang nung nakita ni former Vice President Leni Robredo na may ginagawang maganda itong si President Bongbong Marcos para sa bansa natin, hindi niya napigilan ang magsalita. Kahit na alam niya na tutulig sa ina naman siya. Kaya nga sinasabi ng iba, oy, nagparamdam na naman si Lugaw. Oy, nagpaparamdam dahil tatakbo sa susunod na eleksyon. Bakit? Hindi na ba pwedeng magbago ang tao? Yung mga ibang katunggali ni President Bongbong Marcos tulad ni Isko Moreno, ni Manny Pacquiao, nagbitaw din niya ng mga masasakit na salita laban kay President Bongbong Marcos during the elections.
Ngayon, asan sila? Ano ang tingin nila kay President Bongbong Marcos? Bakit hindi nagagalit ang tao sa kanilang dalawa? Kung nakikita ba nila na tama ang landas na tinatahak ni President Bongbong Marcos, bakit hindi naman sila makikiisa para sa ikauunlad ng bansa natin? So anong kaibahan nun kung itong si dating Vice President ay umayon sa palakad ni President Bongbong Marcos? Ito po kasi ay tungkol sa West Philippine Sea. Pakinggan po natin si Leni Robredo. In all fairness to the current administration, mas maganda yung treatment ng current administration as far as China is concerned. Kasi ngayon, fine-flex natin yung ating rights, but we should have done it 6 years ago. Hindi pala 6 years ago, 8 years ago. Diba? So sa akin, hopefully, ngayon na fine-flex natin, mas nasa tamang posisyon tayo. Pero sayang nung 6 na taon, nung bagong-bago pa lang yung desisyon ng Arbitral Tribunal. At hindi lang po yan tungkol sa West Philippine Sea. Pabor din po si Leni Robredo sa Chacha para makaakit ng investment. Sabi po niya, I am very much open to exploring any proposed constitutional amendment that would unlock current roadblocks that are thrown our way as long as we ensure that the process is open, transparent, and people are given the opportunity to participate. Ganyan dapat. Kung may nakikita kayong maganda naman at pabor kayo, huwag na kayong mahiyang ipahayag yan. Kahit na kayo ay batikosi, dahil siguradong may mga batikos pong natatanggap si Leni Robredo kapag may issue na kumakampi siya sa ginagawa ni President Bongbong Marcos. Pero itong si Senator Amy Marcos na naturingan na kapatid pa man din ni Bongbong Marcos, wala po siyang sinasang-ayunan sa ginagawa ng ating presidente. Para sa kanya, walang tamang ginawa si Bongbong Marcos. E di sana siya na lang ang nagpresidente. Tumakbo na lang sana siyang presidente. Kinalaban na lang sana niya si Bongbong Marcos para malaman natin kung iboboto siya ng sambayan ng Pilipino. Kaya iisipin natin, ano kaya ang galit nitong si Amy Marcos sa kanyang kapatid? Galit ba o inggit? Natandaan nyo yung isang episode ko kung sinabi kong inggit ang umiiral kay ex-President Duterte kung bakit galit na galit siya kay President Bongbong Marcos? Hindi kaya inggit din ang dumadaloy sa dugo ni Amy Marcos at ganyan na lang kung kontrahin niya si President Bongbong Marcos? At kapag ganitong lagi siyang nakakontra kay President Bongbong Marcos, hindi po mawala sa isip ko, hindi po ba itong grupo ni former President Rodrigo Duterte ay hindi titigil hanggat hindi nagre-resign si President Bongbong Marcos sa kanyang pwesto? Kaya nga kaliwat kanan ang banat nila Harry Roque, nila Glenn Chong at kung sino-sino pa dyan na pinagre-resign at pinabababa si President Bongbong Marcos sa kanyang pwesto. So ang ibig bang sabihin niyan, dahil si Amy Marcos ay laging nakadikit sa mga Duterte, siya po ay sumasang-ayon na pabagsakin si President Bongbong Marcos? Nangangahulugan ba na siya ay pumapayag na patalsikin si Bongbong Marcos sa kanyang pwesto? Nagtatanong lang po. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magbabalik po ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agmina.